Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner. Hi, partner. Ako, hindi natitisod yung lalamunan mo, ha? In fairness, tama yan. Kasi Tuesday pa lang. Correct. Inaano ko lang siya. Julalay lang. Julalay lang. Alam mo nga, bago tayo magtambalan, meron akong isang kaibigan. So, ang mga topic namin Diyan lang ganito. Muna kayo, standby, ha? Mag-uusap lang kami. Hindi, meron akong isang kaibigan na ang usapan namin ka-age natin to, ka-batch natin ito, partner. Tropang 40. Mga 40-hin, ganon. Ang topic namin kay aga-aga is yung mga goals namin. So, sabi niya sa akin, ang goal ko, tatanda ako, kasi mga bata pa yung mga anak namin, parang ikaw din, partner, no? So, sabi niya, ang goal ko is tumanda ako, pero matatanda ako ng hindi ako hirap, ganon, or hindi ako alagain, ganyan, ganon. Bonggang lola, ganon. Bonggang lolo. Correct. So, ibig sabihin, dapat maayos yung pangangatawan, di ba? Yung mga ganyang klase, mga tipo, ganon. Kaya, kapag halimbawa yung totoo, alam mo, sa totoo lang ha, hindi mo to alam at maiinis ka kapag merong matanda na nagsabi sa'yo na, nako, lahat ng mga pinaggagawa mo ngayon, may singil yan pagdating ng panahon. Gasgas na salita yun, pero sa true lalo, totoo talaga yun. Meron akong one time na, a few times that I was able to host a particular event para sa buto. Okay, gamot siya para sa buto. At napag-alaman ko doon na at a certain hanggang nasa mga 20s lang tayo na nagde-deposit. Okay, wag niyo po akong i-quote on this. Baka medyo antok ako nung nagbi-brief sa akin yung kliyente. Hindi ko na sinabi yung brand. Baka madami pa sila. Baka madami. Pero ang dagdag kaalaman ko talaga is that parang at a certain age ka lang nakakapag-deposit ng calcium sa katawan. So, ibig sabihin, kapag kaya nga importante na bata pa lang naggagatas, yung bang pinalalakas mo talaga yung nutrients na kailangan ng buto. Kasi meron lang a certain age na hanggang dito lang ikaw pwede mag-deposit ng calcium o yung mga pampatibay ng buto. So kapag ibig sabihin kung ilan lang inimpok mo diyan, let's say wala ka masyadong naimpok diyan. Ganon. Yan na yung kakonting yan na inimpok mo para sa mga buto mo, yan na yung dadalhin mo hanggang pagtanda mo. Ay naku, paano yan? Ayan na nga ang sinabi ko. Kaya nga sabi namin dalawa ni Tanya Chinita sa katawan namin, sorry na, buddy. Nag-sorry talaga kami sa katawan namin. Ako nagsusorry talaga ako sa katawan ko. Hindi ko siya binigyan ng yung pangangalaga na dapat sana. At sabi din niya, Uncle Dagol, naku, patay tayo dyan. Sabi niya, red horse yung nasa akin lagi. Mga gano'n So alam mo yun, meron... Paano yan? Sa'yo, puro soft drinks. Ayun na nga. Na proud ka pa dati. Naalala ko, very popular yung line mo na yan. Pinalaki kami ng nanay namin sa soft drinks. Okay naman kami. Normal naman kaming lumaki. Kasi naman yung nanay ko naman, up until now, partner, ang sugar level is normal. At 70 Nanay ko talagang lagi mas soft drinks pa yun Oo naman, up until now. Tapos lagi yan every now and then nagsisend yan sa amin ng result ng lab. Sabi niya, my gift to you all. Sabi niya, a clean bill of health. So idol ko siya, partner. pero totoo naman, while ganyan yung mga magulang natin, may mga nakikita tayo na ganyan, iba po kasi yung katawan natin sa katawan nila, 'di ba? Bawat katawan ay iba. Correct, iba talaga. Ito na nga, partner, pumunta ako sa neuro kahapon. Ayan na. So tiningnan yung MRI. At sabi sa akin, ang unang sinabi, sabi niya, syempre hindi naman normal lahat, sabi niya. Kasi obviously, kaya kami nararamdaman. Sabi niya, obviously, at saka marami nakasulat Kung walang nakasulat, hindi normal. Di ba ganun lang naman yun NA, not available. Correct. Not available talaga. NPA, no permanent address. Yun yung mga nakasulat. Ang dami mga nakasulat naman kung anek-anek, sabi niya. Tapos sabi niya, alam mo, meron kang arthritis. Sabi niya.
Walang pagalinlangan. Yun yung mga hindi mo inaasahan, di ba? MRI of the brain ito. Although in MRI din yung spine. So, sabi niya, meron kang arthritis, sabi niya, of the cervical spine. Sabi niya. Parang nakakatakot nung sinabing cervical spine. Cervical spine. Parang ibig mga sabihin ganon. nun? Hindi ko na masyadong tinanong. Basta, ang pagkakaintindi ko, partner, related talaga siya sa age. Kailangan talaga siyang tanggapin. Tapos yun nga, naalala ko lang yung events na yon na nag-host ako na sinasabi na at a certain point lang, kaya habang bata ka pa, di ba, gawin mo na yung best mo talaga para pangalagaan yung katawan mo. Kasi dadating yung panahon, kung ano yung inimbak mo na nutrients, calcium, kung anik-anik, yan na din yung dadalhin mo hanggang sa pagtanda mo. So kung bata pa lang, talagang inabuso mo na ng husto, hindi mo nalagaan. Hindi naman natin sinasabing malaki ang posibilidad na delikado ka na at 38. Wala namang ganun. Tsaka again, huwag ka masyado mag-worry. Correct. Hindi ka yung pinapatamaan. Tama. Kaya lang, mga dagdag kaalaman lang din ito. Kasi in fairness, partner, bakit lumalakas ang loob ng mga hindi inalagaan yung katawan? Bakit? Kasi meron sila mga nakita ng mga iba, alam nilang abusado, pero ang lakas pa rin uminom at 88, di ba? Oo. Kaya diba? parang, talagang hindi. Ano nga eh. Ginagawa ng yung hit-hitbogan ng Yossi hanggang ngayon. Di ba? Talagang araw-araw. Correct. Pero masiglang-masigla pa rin. Hindi mamatay-matay, partner. Sinusumpa na ng mga tao sa paligid na mamatay. Hindi mamatay-matay. Yung araw-araw ng pinaalalahanan na, huy, tigil mo na yan. Iiksi yung buhay mo, kakayosi mo. Ilang pakete ng Yossi na uubos mo sa isang araw, pero wag ka. Bukas pagpasok niya, sigla-sigla niya pa rin. Ang lakas na kasi siya yung pinaka-energetic sa lahat. At yun nga. Mas mabilis pang gumalaw kaysa sa'yo. Kaya nga, diba? Kaya nga, yun yung parang feeling ko nagpapalakas ng loob dun sa mga alam nilang hindi nila inalagaan yung katawan nila. Kasi may mga tao namang hindi rin inalagaan yung katawan nila, pero ayos naman sila, diba? Pero hindi lahat ganun, Pero hindi ha? naman kasi lahat ganun. So, maaaring ganun siya, iba yung katawan niya eh. So, iba din yung katawan mo. Wala lang, ito naman partner, wala naman itong pilitan. Ito ay bagay na pinapaalala lamang at hindi rin ito bago. Siguro lang, dumating lang din talaga tayo dun sa stage in our lives na may mga nararamdaman na talaga. Kung naman sabihin niya, Mrs., meron ka arthritis of the cervical spine. Ano pong gagawin? Oo nga, anong gagawin? Anong Actually, treatment? tinanong ko, ano pong gagawin? Dagdagan mo pa yung headband mo, anak. Baka sakaling makagaling siya. Alam mo, sa totoo lang, parang wala akong na-pick up na actual na gagawin. Kung hindi... Kasi part of ano siya. Oo, correct. Kundi parang... growing old. Parang ganun. Tsaka, yung mga muscle lang na nagpapatigas ng mga may muscle kasi ako nagpapatigas. Alam mo, meron ako abs eh. Tsaka, mga muscle na mga likod-likod, kailangan palambutin. 2 to 3 times a day yan. Hot compress, mga ganun. Akala ko pinapakuluan para mas mabilis. Hindi. Actually, parang ganun naman yung idea ng hot compress. So, kailangan parang nilalagyan mo na siya ng mga maiinit. Mga ganun na part. Hindi ako magulat may baon ka dito na yung sinasaksak para uminit yung yung anong tawag dito? Ay, may baon na ako. Ang bilis. Handa pala. Oo. Kahapon pa lang namili na. Hindi, meron kasi talaga akong ganun. Hot compress na tawag doon, di ba? So kumbaga, parang hindi siya dapat na nandyan lang tapos kapag may nararamdaman lang. Dapat regularly mo na siyang ginagamit. Mga ganun. So kung alam mga nasa edad ka na 20, hindi mo corning ka sa mga eksenang hot compress. Totoo. The design is so old. Hindi ka kasali sa usapang ito. Hindi ka kasali, pero isa itong pagpapaalala na yun nga, kailangan nag-iimbak po tayo ng pangangailangan ng katawan natin. Correct. Kasi dadating yung panahon na while tuloy pa rin naman yung mga pwedeng inumin, pwedeng supplement, 'di ba? May mga singil-singil din kasi talaga. Maniwala ka doon, totoo yung sinasabi ng mga matatanda, minsan nalagpas tenga lang sa mga sa sinasabi nila sa atin, pero may katotohanan po 'yun na may singil ang lahat ng ginagawa natin sa katawan natin. Ito rin sa magandang lagi nating tatandaan mga kabisyo, hindi porket wala kang nararamdaman, wag mong iisipin na wala kang sakit. Correct. Diba? Hindi mo malalaman until magpa-check up ka. Diba? Kasi may mga sakit na hindi pa nararamdaman eh. Diba? Saka mo lang malalaman kapag nagpa-check up ka. So wag nating hintayin yung pagkakataon na yun na may maramdaman tayo saka tayo magpapa-check up. At kasi usually kapag may naramdaman na, ibig sabihin medyo na siya, yung medyo meron na, malala na siguro, or hindi natin sinasabing gano'n. Malala na, may edad na, may komplikasyon na, may infection na. True. Minsan may mga taong sobrang yabang. Ako nga, araw-araw fast food eh. Diba? Lagi akong pa-deliver, kakain ako sa labas. Ay, ikaw ba yun? Hindi ko naman naisip na ikaw yun.
Ano ba yan? Maalikabok sa loob ng booth. Pabango mo ba yun? Nakakaubo. Di ba kasi may mga ganun namang lifestyle. May mga ganun din yung habit nila ng eating. Tamang-tama. Totoo, bata pa lang talagang pinalaki sa mga processed foods. Yan. Naisipin natin, ay wala namang tingnan mo, healthy nga yung anak ko. Matalino naman siya. Matalino naman siya. Kompleto Maliksi. naman sa turok yan. Mga ganon. Ganyan. Oo, kasi bata pa. Dito papasok yung sinasabi ng mga matatanda na pag laki mo o pagtanda mo na saka kasisingilin. Alam mo, partner, speaking of sinabi mo yung mga turok-turok, na isang araw meron din akong nakausap na kaibigan. Oo. Makaedadan din natin. Nung time na yun, meron kaming pinapaturok yung mga vaccines ng mga bata, no? Tapos napag-usapan lang namin, ito partner, makaka-relate ka dito at lahat ng mga kabatch natin, no? Natatandaan niyo po bang tinurokan kayo ng bata kayo? Kasi ako, partner, ang alam ko lang talaga, yung baby, hindi ko nga matanda na may baby book ako, partner. ng mga turok. Wala. At parang yung mga kapatid ko, parang wala din. Ganun. Parang walang ganun. Pero yung mga anak natin, aminin na natin, yung pagka nawala yung baby book, matataranta tayo kasi nandun lahat ng mga stickers ng mga vaccine nila, yes. na simula 0 to around 4 or 6. Akala ko nga natatapos na hanggang 4 years old. Hindi may pala. mga booster pa, di ba? Oo. So may mga ganun. So napag-usapan nga namin ng friend ko na, natatandaan mo bang may mga turok? Kasi alam mo, hindi ko talaga natandaan. Tapos sabi ko nga, tsaka natatandaan ko nga, napunta ako sa dentista. Ano na ako? 18. Hindi pa totoong dentista. Totoo. Samantalang yung anak ko, partner, hindi pantay yung ngipin. So, pinatingnan na namin kaagad, nagsusuot na siya kaagad ng expander. Para, alam mo yung mga ganon. So, yung mga ganon, nung bata kami, parang wala namang kaming ganon. Hindi ko rin alam. Di ba, aminin nyo na yung mga kaedaran namin. Kailan kayo nagpasige nga? Kailan po kayo nakaramdam ng bakuna? Di ba? Yung mga mas matanda lang sa atin though, yung mga kabatch ng mga magulang natin, alam natin na nabakunahan sila. Kasi meron sila lahat dito sa kanan na yung peklat na bilog, yun yung bakuna nila. Ako yun din yung natatandaan kong turok na natanggap ko simula nung pagkabata ko. Ewan ko lang kung mayroon ba akong pagkakataon na naturokan nung wala akong malay. Pero yung may... siguro kasi baka baby pa rin tayo. Pero hindi Ako kasi partner, may mga kapatid ako na pwede ko maging basis na matatandaan ko na... Kasi malaki-laki ka na. Kasi malaki na ako. Ako yung panganay na matatandaan kong dinala sa center or dinala sa pedya. Parang hindi nga kami nakakita ng pedya. Hindi ba uso pedya dati? Parang oo naman. Pero kapag matindi na lang talaga yung lagnat. Oo, saka matindi. Pero hindi mo pupunta ka dun kasi kaya natatandaan ko merong pedya na nasa anong street yun, Kalbayog. Hindi yata Kalbayog. Nakalimutan ko na ba sa Samat. Hanggang ngayon, kapag ka naaamoy ko yung clinic niya, ibig sabihin may sakit ako. Kasi pupunta lang talaga ako doon kapag ka may sakit malala ako. Na yung sakit mo, ha? Tapos ang hindi ko makakalimutan, sasaksakan ako ng suppository sa puwet. Kaya talagang Hindi, suppository sa bibig. Hindi, suppository sa eyeball. So parang, yun lang. Ibig sabihin, matindi na yung lagnat ko noon. Ilan taon ka nung sinasalpagan ng suppository? 18. 17 and a half. So, ibig sabihin, parang dinadala lang tayo doon kapag ka yung may nararamdaman na, ibig sabihin nilalagnat na. Oo. Pero yung sabihin mong dalhin ka lang kasi magpapavaccine, tapos magpapabakuna kasi kailangan maging healthy, parang hindi ko natandaan may gano'n. Wala talaga ako matandaan. Ibang-iba diba? talaga yung buhay dati. Ito malinaw sa isip ko. Babakunahan, hindi ko alam para saan yung bakuna. Ganon, parang grade 4 yata yun, grade 1 or mga ganon. Grade 4 ka na, di ba? Papipilahin ka ng lahat ng mga estudyante para turukan ng bakuna. Hindi ko alam kung para saan yung bakuna na yun. So lahat kami merong peglat dito sa balikat. At naalala ko, yung karayom na yun, parang hindi marami. Anong hindi marami? Di ba bawat pasyente isang karayom lang? Hindi marami. Ibig sabihin, parang inuulit one for all. Mga 10 kayo. Yun yung tanda ko kasi. Hindi nagpalit. Yung kasunod mo, yun din. Kasi may kandila na tinutulot. Correct. Tama. Tanda mo ba yun? Hindi ko pero parang medyo may naalala ko na diba? para mas isi-sterilize na lang, kakandilain. Kakandila. Oo nga. Aminin na natin, in fairness, ayos naman din tayo. Hindi ko alam kung tama talaga yung mga nangyayari nun dati. Totoo yan! Ay nako, ewan ko ba? O siya, I'm sure marami makakarelate sa mga ganitong klase mga eksena. Basta, bottom line is, you are wealthiest when you are healthiest. Yan. Yes. Salamat, Kabisyo.
Oo nga, parang natatandaan ko yun. Yung Ngayon, doktor, may oo. katabing kandila kasi doon, anong tawag dito, pinaiinit yung karayom para sa kasunod na pasyente. Tama, parang may mga ganun nga. Natatandaan ko. Pero ngayon parang, ewan ko ba kung, hindi ko rin mawari dahil ba mas kaunti yung, or mas malinis ba kasi talaga yung hangin dati, kaya hindi pa ganun, yung mga sakit hindi pa ganun kabongga, tapos or yung mga kaalaman ng mga tao hindi pa ganoon, kaya ganun lang ka. Siguro, posible. Natatandaan ko pa, ito pa isa, natatandaan ko pa dati, partner, yung mga, madami akong mga kilala ng mga tita, na mga parang lahat sila kapag ka kunyari, 5 silang nagpa-manicure, pedicure, no? Pagkatapos nun, mga 3 out of 5, lahat may maglalagay na ng penicillin sa mga paa kasi duguan na. Kasi duguan na. Or sila parang, basta hindi kasi sterilized, di ba? Yung mga gamit, parang ganun. Samantala ngayon, for example, partner, thank you very much, Beauty and Butter, for my colorful nails. Ay, akala ko may baon kang candy sa Oo nga, para very candy cane, di ba? Oo. Very M&M's, ganyan. Halimbawa, dun sa Beauty Pasipsip and... nga. Oo, pwede. Maalat-alat yan. Nanipsip ng daliri ng iba. Maalat-alat yan. So, sila, partner, sterilized yung bawat, kumbaga nakaseal yung bawat mga gamit na gagamitin. So, from the nail file to the nail cutter, pati sa nipper, gano'n. Na para lang sa'yo? Na para lang sa akin. Ay, talaga? Kaya Ay, pipirmahan mo ganun yun na yun, Oo, pipirmahan mo yun. Gano'n. So para sa'yo. Tapos siguro kung i-repeat performance sila, kasi hindi naman binibigay sa akin. Although yung mga iba, ibibigay sa'yo. So, ibig sabihin, para sa'yo lang, di ba? Alam ko that they really sterilize it kasi meron silang machine for sterilization. Nung araw, partner, oo, kinakalawang na nga yung pang-sudsud ng kuko diba? Ginagamit, pwede pa to kahit medyo diba? Medyo brown na kasi kalawangin na. Hindi naman stainless steel yung mga gamit nung araw Oo, Kaya nga sabi ko nga sa'yo, 3 out of 5, tinamaan yung ingrown o nagka-ingrown. Mga ganun. Iba talaga. Ako naalala ko talaga, ang dami kong natatanda ang nagkasakit ako pero hindi naman ako dinala sa hospital. Nakagat ako ng aso ilang beses pero hindi naman ako dinala sa center. Yes. Bawang-bawang lang. Yung ginawa ng mga matatanda dati, nakagat ng aso, dito lalagyan natin ng bawang. Kukuskusin natin ng bawang. In fairness, lumipas naman ng ilang dekada, wala namang naging epekto. Swerte na lang din kasi walang rabies yung aso. Oo, pero correct. ngayon, ultimo kalmo talagang, 'di ba, natataranta yung mga magulang. Dalhin sa center paturukan, kaya dalhin sa doktor paturukan, which is tama naman. Sinasabi lang natin dito, iba talaga yung mindset ng mga tao noon. Iba yung kalakaran noon sa panahon Correct. ngayon. Na ang dami-daming vaccine ng mga bata ngayon. Noon kami po, ang natatandaan lang namin na isang vaccine lang meron noon. Hindi kami aware do sa mga kung ano mang iba pa. Yan, Pero isa lang diba? talaga yung natatandaan namin. Yung bunot nga ng ngipin first time kong nakapagpabunot sa school lang. Totoo. Na parang doon lang first time na-check yung ngipin ko. Na parang, may bulok ka palang bagang anak, ito bunutin natin. Ngayon yung mga bata, di ba, may regular check-up na din sila. Kaya nga sinasabi ko nga sa'yo, hindi lang pantay yung ngipin ng anak ko, merong medyo sungki sa likod, nilagyan na ng expander. Natatandaan ko, partner, yung ipin ko, kaya kapag kinukuha akong flower girl sa mga kasal, lahat ng picture ko nakaganon ako. Hindi ako nagsasmile kasi lahat ng ngipin ko, hindi lang, partner, may itim sila. Ano ba kasi kinakain mo? Kakain ng kalawang. Hindi lang kamo hindi lang kamo sungke, partner, itim sila. Nakakaloka. Buti hindi nakuha ng anak mo yung mga itim. Kaya anak, ito bamana ko sa'yo. Oo, buti na lang talaga, partner, nakuha nila yung perfect teeth ng tatay nila. Yung tatay nila maganda yung ngipin Kaya nga, lagi ko sinasabi na sana yung mga ngipin ng mga anak ko, makuha nila sa tatay talaga nila kasi perfect yung teeth ng tatay nila. Walang walang bridge, walang veneers, yun na talaga yung ngipin niya. Yun maganda na yun. Yung Oo. maganda yung ayos. Correct, maganda yung ayos. Meron lang mga ilan-ilan, pero ibig sabihin yun, nasa harapan, walang peke, parang mga ganun. Kasi talaga sabi ko, sinubata ako, hindi lang sila sungki-sungki, hindi lang sila hiwa-hiwalay. Lahat may itim. Itim sila talaga, partner. Hindi dahil sa hindi nagtutoothbrush itim na alam mong bulok kasi. Ganun. At sa harapan ito, sa harapan. Nakakaloka. Iba talaga, kahit nung yung paraan ng pagtutuli, iba dati, usong-uso talaga, pukpok lang. Makita mo yung mga bata nakapila kung saan may sikat na doon, magtutuli.
Sa kanto-kanto lang yun. Tsaka, alam mo yung ginagano, inahasa lang talaga yung itak, literal, itak, ganun. Tapos, isang itak lang yung gagamitin para sa lahat, ha? Ang daming dugong nakakapit dun, eh. Diba kasi, siyempre, hindi lahat ng tutulian, dinudugo yun, eh. Yan. Diba? Tapos yung dugo na yun, mapapasa sa kasunod. Walang ano yun, walang linis-linis. Ganun, hasa-hasa lang yun. Diba? Patalas-patalas. Next. Diba? Pukpok. Pero ngayon, may laser, diba? May gano'n na. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Try ko bukas. Try mo. Pwede pa yun sa'yo. Pero ngayon, feeling ko wala nang ganun eh. Kung meron man, sobrang konting-konti or na lang. Or talagang sobrang liblib na yung place nila na hindi na inabutan ng mas modernong paraan o teknolohiya, ganun. Naabutan mo din ba, partner, yung ano? Yung tule? Oo naman. Pumila ka rin ba doon? Sa Operation Tule? Oo naman. Libre eh. May kakilala kami talaga matanda dati, kapitbahay namin. Akala nga namin aswang. Tuksuan ng mga, ng mga bata, aswang daw. Bakit? Kasi sabi ng mga laging duguan ng bibig. Pag nakita mo talaga, akala mo ngumungaya ng atay, ang pula, tapos minsan may kalat pa dito pula. Ano yun? Nga. Yung nga. Yes, kasi yan yung mga taong hindi nagtutoothbrush, hindi naniniwala sa toothbrush. Correct. Nung araw. Nung panahon na yun. Pero ang titibay na mga ngipin nila, bata pa lang sila hanggang sa tumanda sila. Alakas sa amoy nun eh. Nung nga. Buo ang ngipin nila. Pampatibay daw ng ngipin yun, sabi nila eh. Pero mukhang may katotohanan naman. Kaya yung mga matatandang yun, makita mo, buo yung ngipin pero kulay pula lahat. Na parang kala mo vampira sila. Oo, correct. Pero ang titibay, kaya nga kumagat ng mga bato eh. Kaya nila hollow block eh. Oo, totoo. Diba? Tawag nga sa amin, may kapitbahay tayong aswang. Yung bulungan ng mga bata. Pero nga pala yung yung ewan ko kung may nagnganga pa. Wala na siguro, no? Wala na ako nakikita. Siyempre, meron ng unique toothpaste, partner, diba? Oo naman. Bakit ka pa magpapakahirap? Totoo yun. Nakilala na ng mga tao ang toothpaste. Tama. Samantalang dati, wala pa. Hindi. Dati gugo, partner. Shampoo, no? Oo. Pero alam mo, aminin mo na, partner, madami namang mga produkto, dahil aminin mo na, partner, marami mga produkto ang selling point nila is, kunyari, may gugo. Oo. 'Di ba? Ibig sabihin o kaya gawa sa coconut oil, mga ganun. Oo. Kasi 'yun yung mga ginagamit nung araw, nung wala pa yung mga bagay-bagay at wala pa yung mga modern stuff today na effective naman, super Tsaka, effective totoo, at all natural. Ang lalago ng mga buhok ng tita ko, kakagugugo na mga yun. Walang pambili ng conditioner, may shampoo. Pero yung pangpatibay talaga ng buhok, yan. Tsaka pampakapal, pampaganda daw. In fairness, mga tita namin, ang gaganda naman ng mga buhok. Anong tawag doon? Yung ganun, yung nilalagay pang ganun sa buhok nila para makakakultas ang kapal. Rollers. Rollers, sa mga ganun. Tapos ang ganda ng tingnan, samantalang ngayon, di ba, may plancha na, hindi pa rin maganda. Yung mga tita... Grabe ka naman sa akin. Kanina pa ako tinatamaan. Di ba nagplancha na, inalagaan na, nagpa-relax sa parlor, hindi pa rin gagandahan. Yung mga babae dati, gugulang. Hindi pa masyadong kalat yung conditioner. Correct. Pag meron kayong balikbayan, o kaya may kamag-anak kayo sa abroad, tama, saka lang kayo may pang-conditioner. True. Dati gugu talaga yung ginagamit ng mga matatanda. Ay, mga tita. Correct. Ang lalago ng buhok nila. Ang lalago, ang healthy. Yes. Meron din akong isang daming kwento. Meron din ako isang tita, partner, may nagkaka-lotion lang sa bahay namin. Kapag ka may nagpadala. Pag may balikbayan. Alam mo yung nire-reuse nila yung gata. Kunyari, nagluto kayo ng gata. Tama, oo. Sa bahay. Hindi nila tinatapon yung sapal kung tawagin sapal. So, saan? Sa katawan yun o sa buhok? Di ba sa buhok din? Pwede din sa buhok, pwede sa buong katawan. So, yung ginagawa nila, mga aswang yung tita ko. Oo, naglalangis. Pero mabango yun. Mabango. Mabango siya. Tapos parang binababad nila, itinutulog nila, gano'n yung babad kung tawagin. Correct. Nila. Tapos makita mo, walang dry yung skin. Kasi natatandaan ko yung mga pinsan ko, parang may mga ganun sila. Tapos in fairness talaga, ang lalambot. Parang ang lalambot ng mga kutis. Walang dry. Yun yung mga organic, natural lotion. Correct. Diba? Ngayon, mayat pahid yung mga mga utaw ng lotion, no? Tama. Pero nadadry pa rin. Or maaaring iba talaga din yung panahon noon. Iba yung hangin. Oo, siguro iba nga yung iba hangin. Yung kinakain ng tao. Plus nga yung kaalaman din ng tao, sapat lang. So ngayon, meron ng mga iba talagang mga produkto. Kaya nag-iiba din talaga.
Yan. Sabi ni Michael Barkin, gata lang at aloe vera solved na. Uy, yun, natandaan ko rin yung aloe vera. Try nyo gamitin hanggang ngayon. Although may mga taong binabalik yan eh. Oo, correct. Hindi, actually, hindi lang mga tao eh. Mga kumpanya talaga na yun yung mga binabalik nila. Sasabihin nila, with aloe vera extract, with coconut oil extract, yung mga ganon. Tapos, kapag ka nakabasa ka nun, alam mong meron kang tito o tita o lolo't lola na naging effective sa kanya. So, bibili mo rin yung product. Parang correct. Ganon. I mean, may mga taong ginagamit talaga yung mismong organic, hindi yung commercial na mga products. Yung aloe vera for example. Yung mismong plant pa din. Yes, ginagamit nila and very effective sa hair, sa mukha, sa skin. Oo. As in, all organic. May mga gumagawa talaga kasi madali naman silang patubuin eh. Hindi, less maintenance naman yung aloe vera. Lagyan mo lang din sa maliit na paso, talagang lalago siya. Matataba talaga. Kahit hindi madiligan eh. Correct. Tapos kahit putulin mo ng putulin, tutubo talaga siya. Tapos pag kinuha mo lahat, kumaga kinutsara mo yung ang dami, isang bote na yun. Na nakuha mo ng libre, hindi mo binayaran, tapos organic, wala pang chemicals. Correct. So ngayon po, magtanim na po tayo ng aloe vera. Napakarami pong benefits niyan. So ang sabi nila, hindi lang daw gugo. Hindi lang daw coconut, may kalamansi daw na kasama yun. Kayo yun pasikat daw. kayo, may pakalamansi pa kayo. Oo. Kami gugu lang, ganun. Sabi niya, nilalagyan ng kalamansi ang gata ng nyog. Sabi ni Nelia de la Cruz. Oo. Sabi ni Richard, mas bongga sa inyo. Edi kayo na. Kami wala kaming pakalamansi eh. Sabi ni Richard Alimento, naranasan ko rin po, mapatakan ng ferrous sulfate sa kalsada dahil nagbabahay-bahay ang mga taga-barangay. Pinapalabas lahat ng bata. #batang 90s snow. 90s snows. Hindi ko matandaan yung na patakan ako ng ferrous sulfate. Yun. Para saan? Sa galis? Ewan ko. Pinisilin lang yung natatandaan namin eh. Sabi ni Amelia Belga, circumcision noon dipukpok, ngayon 5K. Sa 5K surgeon, na? kasamang antibiotic. O dati pukpok, lang yun, bigyan mo lang ng pang-yosi yung happy na yun, nagpupukpok eh. Ano pa ba yung mga Ako dati, pag alam kong matindi na yung ubo ko, dami na nga namin sa classroom na bumabatok talaga. Yung alam yung malalang ubo na. Oo, yung ubo na yung pangmahirap, yung talagang, yung tunog galing sa kuweba, yung galing sa ilalim ng lupa. Tapos yung sipon mo, mayat-maya na balik-balik na lang siya dito. Oo, correct. Ano yun ang sasabihin ng mga matatanda, ito, inumin mo oregano. Parang katas ng oregano, isang kutsara. Ganun lang. In fairness, gumaling naman. Never talaga ako dinala sa ospital. Yung alam ko malala na yung ubo ko, tapos feeling ko nagkukumbulsyon na nga ako nun. Correct. Hindi parang kapag mga sobrang tindi na. Saka natatandaan ko yung, di ba yung mga thermometer dati noon, partner, yung may mercury. Yung hindi hanggang ngayon meron pa rin. Hindi yung parang yung sobrang delikado siya. Nilalaro pa nga namin yun. Oo, parang gano'n, pero delikado yun, di ba? Dumadami sila, pag ginawa mo, dumadami. Pag ginanon mo, mag-iwahiwalay, dadami sila. Pag sinubong mo pala, mamamatay. Oo, correct. Pero gano'n. Oy, si Benny de la Cruz, sabi niya, pabubbles lang namin yung aloe vera noon. Ito nga ina-explain ko sa anak ko dati. Sabi ko, alam mo, sobrang dami na ng options ninyo pagdating sa bubbles. Sabi ko, di ba, pwede ka meron na nabibili na actual na mga pang bubbles, di ba? Samantalang dati, natatandaan ko, para lang ma-perfect ang bubbles, kailangan talaga may pagpukpok ng gumamela. Kami parang walang malapit na gumamela sa amin. Kaya, alam mo yung sobrang effort. Tapos, yung talaga, yung walis ting-ting talaga, tapos bibilutin mo siya. Para mag-create ka ng ganun. Ngayon, pwede nang ipindutin mo lang, marami na. Pwede nang gumawa ng malalaki, maliliit, may shape, may kulay, di ba? Pag meron kang kakilala o kalaro na may kwintas, tas may bubbles na maliit, mayaman yun. Yayamanin ang dating nung panahon na yun. Tapos nakarelo. Ganon. Lahat ang meron na dati mayaman eh. Hindi ko alam kung sobrang hirap talaga natin nung araw. Winner talaga, hindi natin matandaan na binakunahan tayo ng bata tayo. Oo nga. Samantalang ito parang natataranta tayo kapag na-delay ng ilang buwan. Nung pandemic, partner, yung bunso ko, alam ko na kailangan marami siyang turok kasi siya nun, at that time 2 years old. So yan yung mga kasagsagan ng mga turok eh. Natataranta ako kasi
hindi nga makapunta sa mga ospital noong mga panahon na yun, di ba? Samantalang yun nga, dati wala namang pandemya, Oo. natural lang ang buhay, di ba? Walang turok. Tsaka ang hahaba ng buhay nila, ha? Yung mga tao noon, di ba, umaabot ng 100 years old. Ngayon, sinong lola mong Di ba? umabot ng 80 na. Correct, totoo. Diba? Parang bibihira yung nakaka-80 ngayon na. Pero dati, umaabot talaga ng 100 years old yung mga matatanda. Diba? Yung mga amama, inana natin. Diba? Umabot ng 90 plus, 100 plus. Sabi ni Lilibeth Sunico Aguada, Miss Nicole, mga Taiwanese din mahilig magnganga, pampatibay daw nga ng teeth. Actually, may mga kiosk talaga na bilihan ng mga nganga. Mga sexy pa ang tindera. Oh. Okay. So, nakakapula pa ba ng ngipin ngayon yan? Oo, ganun pa. Siguro kung yun pa rin naman yung ginagamit na dahon, I guess. Oo. So, yun pa rin naman. Parang buko siya, hindi ko naman buko. Ano yun? Ano Di ba yan? dahon yun? Hindi, ano siya, parang peanut. Yung Okay. laman nun. Parang pili nut. Iba pala yung nasa isip ko. Okay. Mama, iba pala yun. Hindi, parang ganun yung pagkakaalam ko. Tapos yun yung ngunguyain mo ng ngunguyain. Yung nga. Grabe nag-evolve, no? Nag-evolve na talaga. O yun lamang. At mag-aalas 9 na ulit. Mamaya may fan scan tayo. April 19 na ba? Ay, ano ba tayo? April 19 tayo. Bukas so, mamaya Hindi, sa ibang today. programa. Oh, meron pa rin Oo. naman tayong fan scan, pero hindi sa tambalan today. Yan. Tama, no? April 18 pa lang. Oo. O yan. O siya. Yun lamang po for today. Mamaya tayo ulit 9:20ish magkakwentuhan para sa kwento na mahiwagang Bornay. See you later. Bye. See ya. Bye-bye.